Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Panat Kapanit TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Po natin, good news na naman po. Iniiwan na po sila sa ratings ni VP Sara Duterte. Numero 1 na naman sa rating, trust rating at approval rating. Wala na po nakakahabol kay Sara Duterte. Pinakamalaki po ang trust rating, pinakamalaki ang approval rating. At syempre, ang kulelat po ay si Martin Romualdez. Alam po ninyo, congratulations Vice President Sara Duterte. Talagang hindi na po magpapaawat. Pinakamapagkakatiwalaan, pinakamataas po ang approval rating sa lahat po ng ating mga tao sa gobyerno ngayon. Nasa na nasa na ba yung rating? Ito. Okay. Si VP Sara po, 53 po siya sa approval rating. 46% sa trust rating. Si Pangulong Marcos, 44 approval. So lamang po si VP Sara ng siyam at lamang naman po ng 13 dito sa trust rating. So unti-unti po nawawala ng trust kay Pangulong Marcos sa mga mamamayang Pilipino. Kung bakit po alam nyo na. Siyempre, pangatlo po si Zubiri pa rin. Pero ang layo na po yun. Iba na po yung kulay. 42% ay ang kanyang approval rating. 29 na lang po ang kanyang trust rating. At pang-apat ay si Sigismundo Alexander, Supreme Court Justice po. 29% approval. Ito po, traditionally, ang pinakakulelat kasi siya lang po hindi politiko eh. Pero breaking all the records po, ang pinakakulelat po sa lahat, si Martin Romualdez, 25 approval rating, 25%, trust rating 18%. Ngayon, magtataka po kayo, bakit po binasura, patuloy na binabasura po ng mamamayang Pilipino yung tsa-tsa? Depende nga po sa nangangampanya. Yung nangangampanya po, binabasura. No? Alam naman ng lahat ng Pilipino na may gusto ng tsa-tsa, charter change, ay ang mga House of Representatives. Yung po ang kanilang speaker. Actually, ang binabasura po ng mamamayang Pilipino, hindi lang po makahalata, ay yung liderato mismo ng Kamara de Representante na pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez. Pinakakulelat, ang layo niya po kay Sara Duterte. Wala po sa kalahati yung approval rating, 53 si Sara, siya 25. Wala rin po sa kalahati, lalo nang walang kalahati yung trust rating, walang tiwala, 18% lang. Paano maniniwala yung tao na may kahihinatnan yan tsa-tsa? Kung yung mismong nangunguna ay hindi pinagtitiwalaan, talagang 88% po ayaw ng tsa-tsa dahil sa inyong mga proponents. Kita nyo, no? Kahit sabi nga po ni Manong J. Sonsa, manghiram lang po tayo. Hiramin po natin sinabi ni Manong J. After spending so much time, tons of monies, and image building efforts and PR and spin moves, Speaker Ferdinand Romualdez is now at the bottom of the approval and trust ratings among our top 5 officials in the Philippines. Higit na mataas na ngayon ang marka ng chip. Yan, kita nyo naman ha. Kahit na po talagang anong gawin ninyo, no? Wala po talaga. Kahit na gastusan ninyo, lalo po kayong lumulubog. Parang si Rizal Ontiveros yan.
kahit na anong atake kay Sara Duterte, sa mga Duterte, lalo kayo nangangamote. Simple lang po yan. Simple lang po yan kung bakit. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po niyan, no? Yung sinisiraan yung mga Duterte, mahal ng mga tao. Yan po yun. Ganun lang po kasimple yun. Kaya po lahat na naninira sa mga Duterte, lagapak po sa rating. Okay, punta na po tayo rito sa mainit na to, no? Pinagbintangan po ni Maharlika. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. May ebidensya pong pinapakita si Maharlika na PIDEA order para sa trabahuin, no, yung reklamo na isa raw unit sa Rockwell. Tama, no? Kung di ako nagkakamali, Rockwell, alam niya, big time na ano yan, parang dyan sa Makati, no? Ay ayon sa reklamo nung 2012, panahon po ni Pinoy ito, hindi po panahon to ni Duterte. 2012 po ay panahon po ng ni Pinoy. Ayon po kay Maharlika, pinapakita niya po yung ebidensyang hawak niya galing daw po di umano sa PIDEA. Meron nga po, no? Okay. So kino-corroborate, sabi ayon pa kay Maharlika, iyon po ay pinatutunayan ng hawak-hawak ng ebidensya yung paratang ni Pangulong Duterte doon sa may Maisog Rally, no? Pinaparatangan niya na nga na gumagamit, merong PIDEA, nakita niya yung PIDEA report. So, pinatotohanan ni Maharlika. Okay. Thank you very much muna kay Joby Music na nagbigay po sa atin ng 9 MYR. Kung ano man yung MYR, yan po. Okay. Ngayon, naglabas po ng pahayag para po maging fair lang po tayo, no? Naglabas po ng pahayag itong PIDEA. Basahin po natin. Alam na natin istorya ni Maharlika, di ba? Basahin po natin yung PIDEA. Tapos nagulat po ako sa reaction po ng mga Duterte supporters. Okay, ito po ang sinabi ng PIDEA. PIDEA debunks fake operational documents. Okay. The Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA debunks the false operation documents currently in circulation. Okay lang po yung mic natin, ha. Pumalag lang po kayo kung hindi, ha. Debunks the false operation documents currently in circulation in social media. 2 pictures of documents were posted online, an authority to operate, and a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PIDEA ran a check through its plans and operations reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged and on said date. A critical feature of the PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operations documents are serialized and recorded in the database. This ensures the system's integrity and negates any doubt on the data the system contains. Diba? In an age where artificial intelligence can generate realistic, tignan nyo po yung sinunod nila. So dinidebunk niya, ang pinapakita pa lang po ni Maharlika, dokumento pa lang po. So sabi ng PIDEA, fake yan, fake, sa madaling salita. Pero sinabi rin po ng PIDEA, dito ko medyo in advance ba nila yung susunod na hakbang ni Maharlika. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims of having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Okay, meron po dito, ang pinagbibintangan po, presidente ngayon ng Pilipinas, no?
presidente ng Pilipinas, no? Napaka-sensitive po. Bakit po sensitive? Kasama po sa binibintang, hindi lang po ni Maharlika, pati po yung mga puwersa na ayaw dito sa gera sa West Philippine Sea, mahirap pagtiwalaan yung mga tao na gumagamit, no? Kung siya yung magpapasya kung sasagupa tayo sa gera o hindi. Ang linaw po ng mga akusasyon ni Maharlika. In fairness po kay Maharlika, nung una talaga, no, tingin ko dyan, katulad ng marami sa atin, tingin ko talaga dyan kay Maharlika, eto hindi lang to nabigyan ng posisyon, kaya to ganyan, nagpupuputak, naiinggit siguro kay Tingking Pinoy, di ba? Ganun. Dahil lang doon, ano? Pangit ang dahilan ni Maharlika, mga kaibigan, kung saaling ganun, mga kaibigan. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.